Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Good morning. Magandang umaga po. Pwede bang batiin mo muna yung nasa sa likod mo? At for sure, hindi yan nakatingin sa'yo pag harap mo. Nakatalikod din. Ano? Batiin mo naman, sabihin mo, good morning. Oh, batiin mo, sabihin mo. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kami dito. Okay. Magandang umaga po. Okay. Marami po ang nag-aakala na ang kanyang katawan ay separate sa kanyang spirit. Kaya, iniingatang maigi ang katawan without realizing na malaki po ang epekto ng spiritual health sa ating physical health. Actually po, sa Bible, marami po roong makikita tayo ng mga health advices na probably hindi mo makikita sa mga nutrition books. Kaya ngayon pong umaga, minarapat po ng inyong lingkod na sa biyaya ng Diyos ay mapag-usapan po natin ang bagay na ito na pinamagatan ko pong how to live a healthier life. Ayan. So para tayong fitness guru dito. Ano? Hindi po tayo mag-aerobics at mag-gym. Pero biyaya po ng Lord ay makakadevelop po tayo after this service. Biyayaan tayo ni Lord na after this service, makadevelop po tayo ng spiritual abs. Sino po rito yung gusto niyang meron siyang spiritual abs? Amen. Diba? Kaysa naman, ang ganda-ganda nga ng abs mo, ang payat-payat naman ng kaluluwa mo. Diba? So okay lang yung meron kang dad bod. Alam niyo yung dad bod? Yung body ng daddy. Kaysa naman, at maganda ang iyong spiritual health. Okay? Let's pray. Father, salamat po sa biyaya ng buhay. At salamat po because you said in your word, O Lord Jesus, that you came not just to give us life, but to have it abundantly. Have it to the full. Ang bigyan kami ng buhay na mahaba, masagana, kasiyasiya. No wonder we believe at gustong-gusto mo talaga na kami po ay magkaroon ng healthy lifestyle. O Lord, we pray, turuan niyo po kami. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. And thank you, Lord, for the grace of forgiveness. This morning we pray, ang pagtuturo niyo po, ang pagsama niyo po, ang aming maranasan. We dedicate to you everything that we will do. We bless, O Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. The best mong palakpak para kay Jesus. Okay. May tatlong bagay po na pag-uusapan tayo ngayong umaga na ako po'y naniniwalang makakatulong sa atin para tayo magkaroon ng healthier life. Everybody say, healthier. Yan. So kapag sinabi pong healthier, hindi nangangahulugang mas lalaki, mas tataba, no? Hindi nangangahulugang kakain ka ng mga masusustansya at mga nutritious food at iiwas ka na sa mga hindi. But then again, sabi ko nga, malaki ang epekto ng spiritual life mo, ng spiritual health mo sa physical health. At marami po, nagtataka kung bakit healthy naman daw ang kinakain, nag-e-exercise naman daw every day, okay naman daw ang kanyang lifestyle, pero bakit tumataas pa rin ang BP? Hello? Diba? Healthy naman ang lifestyle, pero bakit laging parang pakiramdam niya pagod? Eh lahat na nga ng vitamins ininom. Pati pang manok at pang kabayaw. Pero bakit para bagang laging lambutin, mahina pa rin? Maniwala kayo sa akin, sabi nga nung iba, hindi na doktorin yan. Okay?
May spiritual problem na. May kailangang ayusin sa spirito. Okay. Sino po rito yung gustong ma-relax? Usually, kapag gusto nating ma-relax, ang laging unang pumapasok sa isip natin ay dagat. Diba? Yung mga island babies dyan. Yung mga island girl. Naks, my island girl. May nakita kong gayon eh. K-in-nemen eh. Okay. Sana oil daw, sana oil. Yung iba naman ang naiisip ay spa. Yung iba naman ang naiisip ay magpamasahe. Kung gustong ma-relax. At yung iba naman, ito ang gusto para ma-relax. Makita na ang mga resibo'y bayad na. Diba? Mas matindi pa sa dagat yan. Mas masarap pa sa pakiramdam ng nakapagpamasahe mula dulo ng buhok hanggang dulo ng kuko sa paa. Pag nakita mong ang lahat ng resibo ay tetelestay. Ano ibig sabihin nun? Bayad na. Diba? Tapos na. Sino ba nagsabi ng tetelestay? Si Jesus po, nung nasa cross siya bago mamatay. At nakakatuwa po kasi hindi lamang po yung mga kasalanan natin ang binayaran ni Jesus that time, pati lahat ng pinagkakautangan, lahat ng mga dapat isettle at bayaran, lahat yon bayad na. Pastor, saan nyo naman kinuha yon? Aba, di ba ang promise ni Jesus na siya'y naparitong dukha upang lahat ng mananampalataya at maniniwala sa Kanya ay yumaman? Sino po rito ang naniniwala at nananampalataya kay Jesus? Si Jesus ay naparitong dukha upang ikaw ay yumaman. Amen? Okay? Paano po, Pastor, yumaman? Open-minded ka ba? Kailangan bukas ang puso't isip mo kay Jesus. Okay. Kung gusto mong makarelax, hindi po yung mga sinabi ko ang kasagutan. Ito po talaga. Number 1, if you want to relax, trust in God. Kaya nga ang sabi ng kanta ni Bishop, relax, trust in the Lord. Diba? Sa buhay po, dalawa lamang ang double use na ginagawa mo. It's either you worship or you worry. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha yung worshiper. Yung kabila naman, tingnan mo kung mukhang warrior. Dalawa lang yan eh. It's either you worship or you worry. Sabi nung asawang lalaki, hindi po, yung asawa ko po, whisperer. Ano yung whisperer? Bulong ng bulong. Pag kami sabi, it's either you pray or you panic. Dalawa lang yan, di pwedeng gitna. Kahirap naman ng nananampalataya at the same time nag-aalala. Lord, naniniwala po at nagtitiwala ako sa inyo. Ala, Lord, Lord. Anong ala? Sabi po ng Bible, in Psalms 116 verse 7, ganda nito. I pray na magaya natin ito. I said to myself, relax, because the Lord takes care of you. Kinakausap daw po nung psalmist ang sarili niya at ang sabi niya, relax, kasi si Lord ang nagte-take care sa'yo. Diba? Alam ng psalmist ang kailangan niyang sabihin sa sarili niya, oh, how I pray, na alam din natin how to encourage ang ating sarili. Kung wala nang mag-encourage sa iyo, kung wala nang magpaalala sa iyo na kung anong dapat gawin, magkusa ka na. At anong sasabihin mo? Kaya mo yan, pogi. Diba? Kaya mo yan, pretty. Pastor, ba't ganyan sasabihan ko sarili ko ng pogi, sasabihin ko sarili ko ng pretty? Kung wala lang ang iba nagsasabi, alam nga naman pati ikaw, ipupulaan mo pa sarili mo. Relax. Relax dahil ang Diyos ay nagte-take care. Ito po ang mahabang panahon na parabagang nalin lang tayo ng mga kinamulatan nating paniniwala at tradisyon. Na ang Diyos ay malayo sa atin at walang pakialam. But church, I have a good news for you. May pakialam ang Diyos sa iyo. Hindi ka nag-iisa.
Alam ni Lord ang sitwasyon mo. Di ba yun ang pinag-usapan natin last Sunday? Bakit inaalam niya kung wala siyang pakialam? Di ba? Kaya yung mga in denial, yung mga tipong mahal mo pa gayon, hindi na. Ay bakit alam mong galing Tagaytay, tiningnan mo yung profile ano? Hindi na, wala na akong pakialam doon. Magsawa sila, mag-stroll silang, pangit sila pareho. Wala kang pakialam, pero alam mo nag-stroll. Oh. Kung wala kang pakialam, dapat di mo na tinitingnan. Oh, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kung wala ka na talagang pakialam, kung move on ka na talaga, hindi mo na ini-stock ang profile niya. Yan na ba nga sinasabi eh. Sasabihin, walang pakialam, pero detalyado. Sasabihin, wala na akong pakialam sa taong yan. Pero alam mo, kapapalit lang ng profile pic. Hello? Kaya alam niyo po, ang lesson din yan. Kung ang Diyos walang pakialam, bakit alam niya daw ang bilang ng buhok mo? Kung ang Diyos walang pakialam, bakit sinabi niya na binubuo ka pa lang daw sa sinapupunan ng iyong ina, alam na niya ang plans and future mo? Hello? Then tell me, wala ba talagang pakialam si Lord? May pakialam siya. He cares. He cares. Okay? Kaya kung gusto mong ma-relax, kailangang maunawaan natin ito. Hindi lamang mapaalalahanan, kundi talagang isa buhay, isa puso. Ano pong gagawin ko, Pastor? Hindi po ako makapigil. Talagang may mga times na ako'y nag-aalala. Normal po ba yon? Yes. Normal naman yung nag-aalala. Ako po, nag-aalala rin ako. Ang hindi normal ay yung mas focus ka pa sa mga alalahanin mo kaysa sa Diyos na nagsabi na 1 Peter chapter 5 verse 7, give all your worries and cares to God for He cares about you. Okay lang mag-alala, church. Just make sure na every time that you worry, give it to God. Give it to God. Alam niyo po kung anong problema natin pag tayo ay nag-aalala? Bakit nagkakaproblema ang isang Kristiyano pag nag-aalala? Kasi iniipon mo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, okay lang mag-alala. Basta wag mong ipunin. Wag mong sarilihin. Bakit po? Kasi may command po ang Bible sa atin to give all our worries and cares to God. Aba, ay marami nang nagsasabi, nagagawa ko po ang 10 commandments. Praise God. Pag yung mga worries mo, binibigay mo kay Lord, kasama gaho yun doon sa 10. Ayun ang problema nagawa mo yung 10, may isa pang pinagagawa, di mo magawa. Sino po nag-aalala pa rin sa future niya? Give it to God. Hindi masamang mag-alala for your future. Nakakapag-alala naman talaga yung hindi mo alam. Yun nga bukas hindi mo alam. Yung pa na bang future? God wants you to trust Him and relax because He will take care of you. Ang gusto po ng Diyos tayo ay mag-relax. Hindi naman lax na yung wala nang pakialam, wala nang gagawin, kundi gusto ng Diyos mag-relax ka. Enjoy life. Have fun. Sabihin mo nga, lalo ko na kung yung katabi mo mukhang nagtatrabaho o nagninegosyo, sabihin mo, have fun. Hindi nagamakangiti. Busy week po, busy month. Parang lagi ko nakikita sa chat yan. Pero ang thankful ako naman, doon sa mga nag-chat-chat sa akin ng busy week po, busy month, hindi ko nahahalata at nakikita silang they're busy. Why? Because they're having fun. Have fun. Alam niyo ba that life is meant to be enjoyed and not to endured?
Yung iba kasi, ang hanap buhay, ginagawang hanap patay eh. Hanap buhay po tayo, mga kapatid. Naghahanap buhay ka para ma-enjoy mo ang iyong buhay. Hindi naghahanap patay. Naman na may nakausap kami ni Papa doon sa school nila ating security guard. Ilang oras daw ho ang shift? 72 hours? Hindi ko lamang mabiro dahil di pa kami close, sasabihin ko sana, Android ka? Hello? 72 hours? Sabay sabi sa amin, meron nga po akong kilala, straight po 3 araw dumuti. Sabi ko, aha, ayun po, naluko. Hindi ko mabirong, pag di ka nagbago, malapit ka na. Kaya payat-payat na. Naawa naman ako, tapos nalaman ko pa kung magkano per day. Grabe. Kaya kapag prayer meeting, lagi namin sinasama sa prayer yung tumaas ang sweldo, tapos ay mag-normalize ang presyo ng bilihin, tapos magbigyan ni Lord ng wisdom ang mga namumuno sa bansang ito na ibagay ang minimum wage sa cost of living. Bakit sa ibang bansa ay gayon? Ganito po ang minimum wage sa seating ito. Bakit? Kasi ganito po yung cost of living dito. Gayon ga. Kasi sa bansa namin, bahala ka sa buhay mo, basta pagkasyahin mo, ang 250. Ang 350, pagkasyahin mo. Kainaman din. Tapos yayayain mo pa sa, sa ipon yari. Di yari ipon. Hey. Church, life is meant to be enjoyed. Actually, ang Bible po sinasabi that God created everything for your enjoyment. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, basahin po natin, 1, 2, 3, go. They should place their confidence in God, who richly provides us with everything, to what? To enjoy. At ang Diyos po pag nag-provide, richly. That is why, ang utos po ni Paul kay Timothy na ipaalala daw sa atin, ay ito, hayaan mo na ang kanilang pagtitiwalay ilagak nila sa Panginoon. Alam niyo kung bakit ang tao ay hindi makarelax? Tanungin niyo ako, Pastor, ba't hindi po makarelax ang tao? Kasi nagpipilit mag-provide as if siya talaga ang provider. Lagi ko nababanggit ito, kami mga tatay susceptible dyan. Lagi naming naiisip, magpo-provide. Nag-renew po kami ng rehistro ng sasakyan. Kasi po yung aming si Matthew, kaya Matthew yung aming trooper, kasi ang plaka po niya ay 633. Kaya Matthew, 633. Ayan. March baby po yan. 3-3, kaya 3rd month, 1st week. Ayun. So sa madaling salita po, nirehistro ho namin. Praise God, narehistro na. Nalaman namin na wala siyang reverse light. Ang dami may mga pinaayos, malabo yung... Madaling salita, makaganda na rin na paayos sa mga ilaw-ilaw. Kaysa naman mahuli ka sa highway, mahuli ka sa pamay nila. Di lalo ng lugas ang petals. Alam niyo yung petals? Capital? Okay. Sabi na nga yung life group nung isang gabi, pido. Ano pido? Pidoy daw. Pira pala. Ayan. May nakasabay po kami roon na nagpaparehistro ng kanyang bagong tricycle. Siya po'y dating seaman at sabi, siya da'y matagal nang hindi nakakapaghanap buhay. At siya da'y nahihiya na sa kanila, kaya siya da'y mamamasada na muna ng tricycle. Siya po'y tatay, tapos na ang lahat ng anak. Actually, maayos naman ang buhay ng mga yan Ilang years yung seaman. At nahihiya daw siya sa kanyang mga anak, kaya siya daw ay mamamasada ng tricycle. Wow. Alam niyo, mga tatay, ganyan. Pero ang prayer ko, syempre, kadamay ako doon dahil ako'y tatay. Ang prayer ko ay, biyayaan tayo ng Lord na bagamat we're doing our best. Sabi nga tayo everyday ay grind. Diba? We're doing our best, pero wag nating alisin sa isipan natin to have fun.
to have fun. Hindi, ako tatay ako, dapat macho, seryoso. Kailangan mag-provide, yun lamang. No, have fun. When was the last time na ikaw ay nakipagtawanan sa iyong asawa? When was the last time na nag-date kayo? Pastor, lagi naman kung kasama mga bata, di isama mo, anong gagawin? Wala mapag-iwanan eh. When was the last time na ikaw ay nag-spend ng quality time sa iyong mga anak? O lagi na lamang quality time ang mura? Pagkakarating mo daw, maghapon ka nang wala sa inyo, dadating ka pa para lang manermon, sabay tutulog ka na. Anong klaseng ama ka? Have fun. Spend time. Ito po napansin ko, ang mga bata parang hinihipang. Napakabilis nilang lumaki. Sino po nag-a-agree? Ang bilis nilang lumaki. Mamaya pa yan eh. Dalagita na, mamaya pa yan eh. Pag nagdibo na, magugulat ka na lang, sino itong kasama sa 18 Roses na itaw? Ay, pastor, yan po ay si ano. Ha? Sino yan? Mag-relax ka lang. Sasabihin naman ng asawa, Papa, mag-relax. Kaya hindi ipakilala sa iyo eh. Lagi kang gayaan. Sino gayaan? Relax na ako! No, relax. So funny. Sabi ni Elise, so funny. Mga baby pa yan eh. Maunawaan niyo kung pagka kayo yan na. Galingan ninyo. Kailangan na ang ipapakilala ninyo sa akin ay nakapagpalayas na ng 10 demonyo. 20 tikbalang. Kailangan ay may 12 minimum na life group na may tigla 12 na ring life group members. Pag kung saan nyo lang pinulot di yan eh. Siyempre, hindi rin naman ako papayag, hindi naman din sila papayag na. Basta, yan yung mga nasa tiyan pa, pinagpe-pray ko na. Lord, magaganda po ang aking mga anak. At alam nyo na, Lord, dahil sila po'y magaganda, huwag nyo pong hayaang ako ay masingil sa mga pinagagawa ko ng aking kabataan. Sabi ni Sai, Amen. Sabi ni Carlo, Amen! Nandamay pa ako eh. Ayan eh, ang kita ko, mga magaganda ang mga anak. Huwag po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo ang aming mga anak sa lahat ng masama. Ang bilis niyan. Mamaya, dalaga na yan, mga yan, binata na mga yan. So, enjoy life. Have fun. Kumita ka na ng garning halaga ngayong araw na ito, sa tingin mo na may goods na, at bukas naman ay marami pa uling opportunity sapagkat ang kaawaan ng Diyos ay bago araw-araw. Pahinga na, tigil na, uwi na sa inyo. Have fun with your family. Hindi ito sasabihin sa inyo ng mga boss nyo. Hindi ito ituturo sa inyo ng mga career coach, etc. Kasi sasabihin nila sa inyo, grind. Oh, di ba? Grind, work hard. Yung mga kultura ng mga Amerikano, hindi ko naman nila lahat pero karamihan. Trabaho ng trabaho, isang taon, trabaho. Tapos pag may pira na, magana naman niya around the world, isang taon din. Uubusin ang pera, punta ng Thailand, Vietnam, ganyan. Tapos pag ubus na uli ang pera, balik na uli sa trabaho. You are not created sa ganon. Nariyan pa kayo? Sabi daw, the family who prays together stays together. Diba? Naririnig niyo yan pag alas 3? Pero meron din akong isang pinapaniwalaan na makakapagpatibay ng samahan ng pamilya. The family who enjoys together stays together. Pasyal naman kayo. Baka naman yun eh. Bago pa magpandemya yung huli niyong pasyal eh. Pastor, lagi nga po kami namamasyal mag-anak. Bawas-bawas eh, at nang makaipon. Every week naman ipasyal, hindi rin naman maganda. You need to enjoy life and you need to have fun.
Alam nyo bang, huwag kang mag-guilty kapag may mga araw o panahon na nagpapahinga ka? Yung iba kasi, guilty pag napatigil. Naku, sayang ang oras ko kung huwag mo munang kwentuhin. Sayang ang oras ko. Marami pang pira ako magagawa kung asip naman. Mame o dade, garni kailangan daw nining. Kasi mamaya natin pag-usapan yan, marami pa akong gagawin, sayang ang oras. Sayang talaga ang oras sa pakikipag-usap sa asawa? Sayang talaga ang oras sa pakikipag-usap sa anak? Sayang ba talaga? Ako, ang prayer ko, may natututunan at nare-realize tayo today. Sayang ba talaga yung oras sa pakikipag-usap sa nanay, sa tatay? Alang, inay na may paulit-ulit. Hayaan mo ng paulit-ulit kaysa yung dadating na yung time na mamimiss mo yung kanyang paulit-ulit kasi wala nang si paulit-ulit. Hayaan mo ng paulit-ulit. Kaysa naman yung ikinakaupo doon sa eternal garden, at paulit-ulit ka din nagdadala ng bulaklak doon na ang natutuwa lang naman ni yung sepulturero. You need to enjoy life and you need to have fun. And by that way, you're saying to God, I trust you. Diba? Ang dami kasi, nagtitiwala ako sa Diyos. Pero ayaw umagwat sa cellphone. Sayang, baka biglang may tumawag. Sayang, baka biglang may kliyente. Kung kukuha, ay kukuha. Kung bibili, ay bibili. Kung ipopromote ka. You don't need to impress always your boss. Because promotion doesn't come from them, it comes from the Lord. Hindi makaagwat sa trabaho The moment na ikay nagpahinga, the moment na ikay umagwat, yun ay pagsasabi mo, Lord, I trust you. Boss, ako po'y maglilib. Bakit? Wedding anniversary po namin. Bakit maglilib ka? Kahaba naman, 1 linggo, ilalabas ko po ang asawa ko. Hindi na ho yun nakakakita ng ibang lugar lagi na lang akong kaldero at banyo at kusina ang nakikita Mailabas naman, kawaawa naman Hindi na ho, hindi na updated sa nangyayari sa labas. Talaga? Nakakatuwa ka naman, sana all. Sasabihin ng iyong boss na babae, sana all, sana yung husband ko'y maisipan din yan. Lagi naman nag-out of town siya. Business, out of town. Di malamay sama Okay. Ngayon, ito ang tanong. Paano pagkakatiwalaan ang di naman talaga kilala? Paano nga naman pagkakatiwalaan ng Diyos na hindi naman talagang kilala? Talaga, pastor, meron ba talagang hindi pa rin talaga kilala si Lord? Si Jesus ang may sabi Matthew chapter 6 verse 32. People who don't know God and the way He works fuss over these things. Ano ba ibig sabihin niyan? Yun daw mga taong hindi talaga nakakakilala sa Diyos at hindi alam kung paano kumilos si Lord ay nag-iisip, nabuburyong, namumroblema sa mga bagay na ito. Ano ba yung mga bagay na ito? Kung titingnan niyo po yung mga earlier verses, yung mga naunang verses dyan, yan po yung dinidiscuss ni Jesus dyan yung huwag kang mag-alala sa iyong kakainin, huwag kang mag-alala sa iyong isusuot. Bakit? Kasi yun daw mga taong hindi nakakakilala sa Diyos at hindi alam kung paano kumilos ang Diyos, ang siyang mga namumroblema sa mga bagay na iyan. Tanong, kilala mo si Lord? Kilala mo talaga si Lord? Nakita, naranasan at nalaman mo kung paano kumilos si Lord sa buhay mo? So why worry? Why worry? First time mo lang ba talagang magbabayad ng tuition ng anak mo? First time lang? Hindi po. Maraming beses na po. Why worry? Kung ang Diyos ay nakapag-provide na ng mga nakaraan. First time mo magbabayad ng kuryente? First time? Anyone? First time magbabayad ng kuryente? Oh, why worry? Kung nakapagbayad ka na ng una. Ako hindi nag-aalala, hindi naman first time na nagpalakad-lakad yan diyan. Ano? Mapapahiya na yan. Technique yan Gets nyo na. Kaya sa susunod, pag kayo naman, di alam nyo na ang gagawin.
Batiin nyo ng kaunti. Hindi mo first time. Kasi maraming pagkakataon na si Lord nag-provide. So why worry? Sino po rito yung nakagraduate ng elementary? Taas ang kamay. Taas ang kamay? Hindi ko sabing amen. Taas ang kamay, nakagraduate ng elementary. Baba na. Taas ang kamay, nakagraduate ng high school. Taas ang kamay nung hindi pala nakagraduate ng college pero gustong mag-college. Bakit ko yun pinagagawa? Napag-graduate ka ni Lord ng elementary, napag-graduate ka ni Lord ng high school, kaya kang pag-graduate ni Lord ng college. Kayang-kaya ka ni Lord na mag-extended education, kung ano man. Kung gusto mo mag-masteral, mag-doctoral, bahala ka kung ano pang sunod doon. Kayang-kaya yan ni Lord pagka tiwalaan mo lang siya. God wants you to trust Him and relax. Dalawa yun trust Him and relax. Kasi yung iba, I trust you Lord, pero ayaw mo namang papigil, sasabihin ni Lord, kung ako'y pinagkakatiwalaan mo, mag-relax ka. Lord, kasi sayang din linggo, maganda rin ang kitaan pag... Relax! Relax! He will take care of you. Okay, so yun Hindi lang pala talaga spa o dagat ang kailangan para ma-relax. Magtiwala ka sa Diyos. Number two, want to restore your strength? Sino rito yung mga laging lambutin, nang hihina, gusto mo ng kalakasan? Naku, maniwala ka, hindi cobra ang solusyon dyan. Hindi sting. Confess your sin. Bago yan Tingnan ninyo. One of the healthiest things that you can do is to receive God's forgiveness. Hindi mo daw pala kailangang pigilin, inin ang kasalanan. Tell it to God. Bakit? Because if you don't talk to God about your sin, yan tatambay sa katawan mo. At alam niyo, masama po pala ang nagiging resulta ng kasalanang nakatambay sa katawan. Ano ibig sabihin ng kasalanang nakatambay sa katawan? Kasalanang hindi ikino-confess, inihihingi ng tawad kay Lord. Ano po nangyayari? Tingnan natin kung ano nangyari kay David. Nagkwento siya kung ano naranasan niya. Psalm chapter 32, verses 3 to 5. When I refused to confess my sin, my body wasted away. And I groaned all day long. My strength evaporated. Finally, I confess all my sins to you and stopped trying to hide my guilt. And you forgave me. All my guilt is gone. Malaki po ang posibilidad na kaya ang tao'y mabilis mapagod ay dahil may bit-bit na kasalanan. At tumahimik ang JA1 San Jose. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, partner, mabilis ka bang mapagod? Sabi ni David, nag-share si David Sabi ni David, nung ayaw kong mag-sorry kay Lord, abay, wasted ako Ako'y hirap na hirap. At pakiramdam ko yung kalakasan ko'y para bagang nag-i-evaporate. Para bagang naiighang. Para bagang ako'y nauupos. Pero nung humingi na ako ng tawad sa Diyos, at itinigil ko na ang pagdi-deny, abay, ako'y pinatawad ni Lord, na wala ang guilt sa akin. At syempre, alam niyo na ang susunod na nangyari kay David, na numbalik ang kanyang lakas. Okay, sino po may mga gadgets dito? Taas ang kamay. May mga gadgets. Iyon naman, bihira nang wala, no? Sino po yung naka-experience na minsan yung gadgets mo bumabagal?
'Di ba? Kaya minsan, hina-heart mo naman, biglang nag-angry. Kahiya mo tuloy doon sa supervisor mo, ano? O doon sa boss mo, doon sa client mo, ano? O sa teacher mo, ano? Hina-heart mo, biglang nag-angry, naka-online. Kahiya mo, kay naman na cellphone na rin, di makasama, papaltan na talaga kita, papaltan na kita. Bakit bumabagal ang gadgets natin? Usually, ano yung number one reason? Lalo na kung mahilig kang mag-picture, video. Alam mo yun, yung bago ka kumain, yung lamon na yung mga kasama mo, "Hoy, stay muna, pipicturean ko." "Ay, kakainin na kita Pipicturean ko." Napicturean mo na, okay na. Kakain na kami, "Wait, teka, bibidyo ko muna." Sino rito yung girlfriend mo ganon? O yung asawa mo ganon? May tip ako sa iyo, ha? Para ikaw ay hindi maubusan ng patience at hindi ka masyadong magutom, o vice versa, baka naman yung lalaki ang mahilig magpipicture. Are ang tip ko sa iyo. Magbaon ka kahit biskwit o candy. Para hindi ka gutom na gutom. Minsan kasi ang tao, kahit anong pag gutom, nawawala sa pagkatao. Sino naman yung kilala mo na kapag dumating ng bahay at walang kanin, World War III na? Walang kanin? Kainaman naman ng bahay, right? Yun, ang maganda doon. Kasi wala, ano kang gagawin? May mahilig magpicture Mahilig magpipicture, magbibideo, ano kang gagawin? Hindi ikaw mag-adjust para walang karibok. Magbaon kang biskwit, magbaon kang kinde. "Pastor, ubus na." Ututin mo yung balat. Mamili ka. Magutom o mag-break? Break agad? Aba, mahirap mag-usap yung mga gutom. Wala sa sarili minsan yan. Okay. Bakit bumabagal ang gadgets? Madaming laman. Yung mga tipong ang gadget mo ay 18 gig lamang. Nung i-chinek mo, naku po, ano na lang 0.2 na lamang ang tira Bumabagal ang gadgets natin kasi ang daming laman. At yun ang napapansin ninyo. Nag-ooperate pa rin naman siya, pero ano naman napapansin nyo sa battery? Mabilis, malobat. Bakit? Kasi nga, dagdag pa sa trabaho at dumedrain ng energy yung mga laman, yung mga dala-dala, yung mga bit-bit, yung mga sama ng loob, yung mga hindi pagpapatawad, at yung mga galit, at yung mga inggit. Anong klaseng gadget yun? But that's what I mean. Ang bilis pong makadrain ng mga excess baggages. Bilis makadrain yan. Kaya ang bilis mong malobat, kapatid. Kasi may mga bit-bit ka. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, kamusta ang battery mo? So, anong kailangan gawin? Gayahin si David. Humingi ng tawad kay Lord. Okay? Kung meron kang kasalanan, huwag mong ininin, huwag mong dagdagan. Ihingi natin ng sorry kay Lord. At nakakatuwa po ang Diyos sapagkat sinabi niya sa kanyang salita in 1 John 1:9, humingi ka lang ng tawad, patatawarin ka. Gayong kadaling kausap si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, bago tayo mag-number 3, partner, humingi lang daw ng tawad. Patatawarin ka agad ni Lord. At yan po, kapatid, ang aking piniprescribe sa inyo. If you want to restore your strength, hindi mga energy drink ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay maayos na relationship kay Lord. Yan daw ang pinakamalambot na unan sa gabi. Yung alam mong ayos ang tayo mo kay Lord. Yung iba, bakit daw hindi makatulog? Natatakot, baka di na magising. Dahil maraming kasalanan, hindi pa nahingi ng sorry. Pagmulat, nasaan ako? Sabi nung mga kasamahan, nag-expect ka pa kung saan ka pupunta.
Ay, di alam mo na. Ha? Naku naman, hindi pa ako nakahihingi na sorry, inabot na ako na Sabi ng mga nando sa kasamaan, sadyang gayon. Sabi namin, bago na humingi na sorry, Dahil gusto nga naming abutin ka na nang hindi ka nahingi na sorry at di para tayo reunion din Siya, Parninat, pahihirapan kita for eternity. Kaya mahalagang bagay din, malaking bagay yung nagpe-pray bago matulog, Sino yung nakakapag-pray pa bago matulog? O nakakatulogan na ang cellphone? Kaya nag-pray naman daw, ang amen ni kinaumagahan na. Nakakatulog na. Okay, so want to restore your strength? Confess your sin. Lastly, number 3, if you want to be refreshed, give generously. Hindi pala talaga aksidente na yung miser at saka miserable ay may same root word. Ano ba yung miserable? Ano po yung miserable? Anong miserable? Tinagalog nyo lang Kawawa! Diba? Slap soil. Kawawa! Hindi maalwan ang kalagayan. Mahirap ang kalagayan. Kawawa. Ano naman yung miser? Ano yung miser? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Miser ga ako? O yung kabila naman sabihin mo, miser ka ga? Ano ga yung miser? Kuripot? Madamot? Kaya pala yung miser at miserable ay may same root word. Dahil yung mga kuripot, laging malungkot. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yung malungkot? Ay siya, malamang hindi yung kuripot. Misers are miserable. They're always sad. Pero alam nyo, ang mga mapagbigay, always glad. Kaya pala si Sister Gladys, laging glad kasi yan ay giver. Nakita niyo na ganyan nakasibangot? Hindi. Tuwing nakikita ko yan, lagi ay dunyang-dunya. Na-join niya ng online service, nakapambahay, pero bakit ang aura niya, dunyang-dunya? Ba't gayon? Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi siya'y cheerful giver. Kaya siya'y laging Gladys. Glad. Proverbs 11:25. The JA1 San Jose people will prosper. Who says amen for that? And those who refresh others will themselves be refreshed. Alam mo, generous na ang church na ito. Galing tayo doon sa hindi ka ganun ka-generous. Yung mga tipong nakalagay na sa sobre, ibibigay na sa church, kukuhanin pa, ibibilin lumpia. Alam niyo yung mga kwentong yan? Hindi ko napapangalanan. Alam niyo naman kung sino yun. Di ba? Yung mga tipong noon daw una, hindi nila naiisip tumulong financially sa church. Basta ang iniisip lang nila ay yung panggas daw sa kutsing, butas ang ilalim, parang kay Flintstone. Meron nagkikwento sa akin ng gano'n ang kotse daw nila noon yung may butas ang ilalim, para pag nawalan daw ng gas gagayon na lang ang paa, para kay Flintstone. Yun daw ang mga isip nila noon. Pero iba na ngayon. Sa biyaya ng Diyos, ang JA1 San Jose family ay naging generous. At ang nakakatuwa po kay Lord, listen to this, pag naging generous ka, the more nagiging generous si Lord. At ang nakakatuwa po, in that verse, nakita natin, the generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Wow! Paano po nangyari na yung generous ay nakaka-refresh ng iba? At ang promise ni Lord ay marirefresh din naman sila. Aba naman, sino po rito ang nakakita naman na kapag itinreat mo, nilibre mo, binigyan mo, nagalit pa sa iyo? Di ba kadalasan noon, nare-refresh sila?
Parang ang init ng ulo. Ay, naku, nakakainis talaga yan si boss. Talagang dami-dami na. Parine, tayo maglulume, libre kita. Talaga? Di ba? Bigla nare-refresh yan. At talaga magsasangyup tayo. Wow naman! Alam mo, na good mood na ako. Di ba? Na-refresh. Ay, ang dami talagang ginagawa sa school. Huwag ka na mag-alala. Ililibre kita sa Erlindas. Ay, naku, madali lang yung mga ginagawang yan. Tayo daw. Nare-refresh. Nakaka-refresh ka ng kapwa mo kung generous ka. At ang promise po ng Bible, when you refresh others, you yourself will be refreshed as well. Wow! Marirefresh ka rin pala. Kaya kung gusto mo palang ma-refresh, hindi salon ang kasagutan. Kung gusto mong ma-refresh, hindi filter sa Facebook. Give generously. Be generous if you want to be refreshed. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha ba yung refresh? Yeah. Generous yan. Kaya kung generous yan, sabihin mo, partner, after service, bekenemen. Partner, nag-birthday ka nung isang araw, bekenemen. Ay, parehas nag-birthday nung isang araw. Magkatabi pa. Bekenemen inay. Bekenemen nga anak. Diba? Ay, ang makikinabang ay mga apot, mga pamangkin dyan. Maniwala kayo. Okay. Ang kuripot, mabilis mangulubot. Tingnan mo nga ulit ang katabi mo. Yung mga tipong 18 years old pa lang, 17, pero mukhang mukhang 150 na. Bakit ko nasabi yan? Bakit ko nasabing ang kuripot mabilis mangulubot? Ang sabi ng verse ang generous daw ay nagpa-prosper, and those who refresh others will themselves be refreshed. Laging mukhang fresh. Hindi mukhang Hagardo Versosa. Alam niyo po, pagdating sa promises ni Lord sa Bible, alam niyo bang mas madaming nakalaan na promise sa Bible sa mga generous? At nakita ko rin po, doon sa 3 years na ministry ni Jesus sa lupa, kasi di ba nag-start siya at the age of 30, tapos pinako siya sa krus 33, so 3 years. Yung mga 33 years old dyan, malapit ka na ipako. Yung 3 years na ministry ni Jesus sa lupa, majority po ng kanyang mga teachings talks about treasures, money, riches. Bakit? Because our God is a giving God. Bakit ko nasabing ang Diyos natin, Diyos na mapagbigay? For God so loved the world that He gave. Ang unang-unang action na ipinakita ni Lord para mapatunayan ang pag-ibig niya sa atin ay siya'y nagbigay. So our God is a giving God, and He wants you to learn to be like Him. Gusto niya like father, like son, like daughter. Gusto ng Diyos siya'y mapagbigay, gayon din ikaw. Bakit? Kasi the more we give, the more we will be refreshed. The more we will receive. At alam nyo, every time na tayo pala'y nagbibigay, yung puso mo ay lalong sumasaya. At ang pusong masaya, ang lumilikha ng mukhang maganda. Kaya, dapat pala talaga ang pinasasaya at pinagaganda, pinaaayos ito para lumabas dito. Sabi nga ng Myra A., beauty comes from within. Diba? Okay. So mga kapatid, hindi po yung kinakain nyo talaga ang nagpapahealthy sa'yo. Kundi kung ano yung hinahayaan mong kumain sa'yo o umepekto sa'yo. Pwede kang mag-take ng mga vitamins and probiotics, kumain ng mga sariwang gulay at prutas, organic ang iyong mga meal, ang diet. Pero kung may tampo ka pa rin sa tatay mo, may inggit ka pa rin sa kaibigan mo, o hanggang ngayon guilty ka pa rin sa ginawa mo nung isang araw o kahapon, maniwala ka sa akin, hindi ka magiging healthy.
kahit pa anong vitamins and minerals and healthy foods and organic ang kainin mo. Sabi po sa Proverbs 14:30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Binubulok daw ang buto ng inggit. Pero kapag nag-focus ka kay Lord, pinagkatiwalaan mo siya, inihingi natin lahat ng ating mga pagkukulang sa Kanya at naging generous tayo, pupunuin niya tayo ng kapayapaan. At kapag ka may peace ang puso at may peace ang buhay, nagre-reflect sa health. Amen ba doon? At kapag yun ang ginawa natin, na nagtiwala tayo ng lubos sa Diyos, inihingi natin ang tawad sa Kanya ang ating mga pagkukulang, at naging generous tayo, the way na ang Diyos ay generous sa atin, ano po ang susunod na mangyayari? And this will be our last verse for today. In Philippians chapter 4, verse 7, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. Ako po'y naniniwala na itong peace na galing sa Diyos ang siyang magpapa-healthy talaga sa buhay mo. Siyempre, kasama na riyan yung regular exercise, proper diet, pero without this peace from the Lord, mahirap maging healthy. So, ang prayer ko po as we end, I pray, maging healthy tayong lahat physically, pero una sa lahat, maging healthy rin tayo spiritually. At yung pong pagiging physically fit, physically healthy, bunga na lang po ng healthy kaluluwa. God bless you. Pwede ba palakpakan natin si Jesus? Let's pray. Let me pray for you, church. Father, marami pong salamat kasi kayo Diyos na mabuti. Diyos na mabuti na walang ibang hangad kundi ang mapabuti kami. Bagamat may mga pagkakataon, may mga sitwasyon na tila ba hindi mabuti sa paningin namin, pero hindi po nito kayang baliin, baguhin ang katotohanan na ikaw ay Diyos na mabuti at ang plano mo sa amin ay kami mapabuti. Lord, salamat po sa pagpapaalalang magtiwala sa iyo. Sa pagpapaalalang ikaw ang aming provider. Sa pagpapaalalang ang pagtitiwala ay may kakibat din namang pagpapahinga. At ang pagpapahinga ay hindi masama, sapagkat ito'y nilikha mo. On the seventh day, you created rest. You rested. You don't need to rest, Lord. We believe, we know that you don't need to rest dahil ikaw ay Diyos na hindi napapagod. Pero you rested on the seventh day because you created rest. Because you want us to rest. Because you want us to rest in you. To trust in you. Magtiwala kami sa iyo. Tumigil, magpahinga, i-enjoy ang buhay, mag-spend ng quality time sa family namin. And by doing that, we're not wasting our time, we're not wasting our day. By doing that, we're saying, Lord, we trust you. I trust you. So I will rest. Bless, O Lord, ang bawat isa ng buhay na hindi hirap na hirap, kundi yung nai-enjoy. For you said in your word that you came to give us life and have it abundantly, have it to the full, to enjoy it. Lord, salamat po for giving us a life na punong-puno ng kagalakan at kapayapaan dahil pinagkakatiwala namin sa inyo. We ask forgiveness sa aming mga pagkukulang. Lord, patawad din po sa mga pagkakataong hindi agad namin inihingi ng tawad sa inyo ang aming mga kasalanan. And thank you, Lord, for making us realize today na isa pala sa mga dahilan kung bakit ang bilis naming ma-stress, mapagod, ma-burnout, ay dahil sa mga unconfessed sin. So once again, we pray, O Lord, biyayaan niyo po kami na whenever kami po ay may mga pagkukulang, pagkakamali, hindi kami magdalawang isip na lumapit agad sa trono ng inyong biyaya at habag, humingi ng tawad. At salamat because you said in your word that if we confess our sin, ikaw ay Diyos na mabait, mabuti, mapagbiyayang nagpapatawad agad. And Lord, we pray
Nahayaan niyo po, Panginoon, na ang amin pong mga buhay ay patuloy na ilagak sa inyo. Huwag kaming makontentong kilala ka lang namin by name, kundi magkaroon talaga kami ng close na relationship sa inyo. Oh, I pray na ang bawat isa ma-born again ng totohanan, makaranas ng born again experience, magkaroon ng malinaw, maayos at malapit na relationship sa iyo. You as our Father, at kami po bilang inyong mga anak. Thank you, Lord, sa biyayang iyon. And I pray and declare in the name of Jesus na ang bawat isa dito will never be the same. Maging yung mga nag-join ng live at magjo-join pa mamaya, I pray, punuin niyo po ang bawat isa ng kapayapaan. Punuin niyo po na ang bawat isa ay magtiwala sa iyo. Punuin niyo po ang aming mga puso ng generosity. Create in our hearts a generous heart. Yung hindi madamot, yung pusong laging nag-iisip kung paano magiging pagpapala sa iba. And thank you because you said in your word that those who refresh others will be refreshed as well. Thank you so much, Lord. Unto your hands, pinagkakatiwala ko po ang aming mga buhay, ang JA1 San Jose family. We will never be the same. At salamat po, Lord, for blessing each and every one of us, na hindi lang kami physically healthy, kami po ay spiritually fit din. In Jesus' name. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Praise God. God bless you.